Ayan. Alam mo ba tayo gumaganito? Ayan. Ako kasi pasmado ako. Hindi. Tawag doon. Ito parang ano daw sa ito nung tawag ng pere. Wow, sige, ganun nga lang. Kasi nga, ang pag-uusapan natin ngayon, pera pa rin. Oo. So, di alam na nila kung... Timely nga eh. Oo, alam na nila kung sino ang guest naman natin. nandito. Kung sino ka-date natin ngayon, di ba? Bon-bon nga to. Pero sa usaping pera, ang focus naman natin ay yung gusto mong focus, which is... Credit card. Kasi interesado na ako eh. Ayun, Oo, nandun yung interest. Teka natin kung sa conversation na ito, mas magiging decided ka, partner, na ituloy o medyo pagninilayan mo muna? Kasi di ba nung nakaraan takot na takot ako sa utang. Ngayon parang medyo bumubukas na yung puso ko para sa kanya. Meron ng nasa acceptance stage ka na pala. O bago matanggapin, Boss Arman, welcome back. Magandang araw sa inyong dalawa at sa lahat ng ating tagapanood. Masaya tayo na nakabalik dito. Of course. Ramdam mo naman siguro excitement at openness ni Gia. Kaya sabi ko nga medyo inilid niya ng konti yung Floor Total mas makarelate sa kanya. Expect nyo na po ang mga personal questions. Yan! Pero ngayong araw, pag-uusapan po natin kung bakit at kailan ba dapat kumuha ng credit card ang isang tao. Sisimulan ko na. Go, Ako fire. na agad. Anong ugat? Ugat. Ugat na magiging conversation magmumula sa'yo. Eto, Sir Arman, eto na nga. Ano ba yung mga pangunahing dahilan kung bakit dapat kumuha ng credit card? Okay. Umpisahan ko doon sa dating naging programa natin. Kailangan ba ng bank account? Sabi natin, yes. Kasi yan ang inyong financial identity dito sa mundo ng pananalapi, yung inyong bank account. Kung buhay tayo sa mundong ito, may birth certificate tayo, buhay tayo sa internet world, meron tayong email address, buhay tayo sa mga social media properties, Facebook, may Facebook account. Kailangan natin ng bank account para tayo ay buhay, kilala sa mundo ng pinansyal o pananalapi. Talking about pananalapi, ang pera, sa totoo lang, is all about trust, tiwala. Buhay ka sa mundo ng pinansyal, Gia, pero ikaw ba ay katiwa-tiwala sa pera pag ikaw ay may pera? Lalo na, pera ng ibang tao. Yung pera ng ibang tao na ipagkakatiwala sa atin, yun ang utang. So, kung anong unang dahilan kung bakit maganda, kailangan kumuha ng credit card. Sinabi ko, kailangan hindi lang yung gusto. Dahil yun ang isang patunay na tayo ay katiwa-tiwala sa mundo ng pananalapi ng pera ng ibang tao. Tandaan po natin, yung credit card, hindi po natin pera yan, yung balanse doon. Yun yung halaga ng tiwala na binibigay sa'yo, Gia. Halimbawa, dito kay Gia, dahil sa pagkatao, nagtatrabaho, kung paano siya dito sa lipunan, manamang 200,000 credit limit. Grabe naman. Hindi sahod Credit limit. Oo. Sana sahod. Very good Daryl. Hindi yun ang sahod, hindi yun ang pera, hindi yun ang kinikita ni Gia. Yun ang halaga o ganong kalaki ang pinagkakatiwala sa kanya. Hindi niya pa po pera yun. The moment ginamit nyo yung balanse o yung inyong credit limit, doon ka nagkakautang. Pero yung credit card alone, para sa akin, unang major reason why you should get a credit card is because that is your first badge that you are trustworthy. Kayo ay katiwa-tiwala sa pera ng ibang tao. Hayan, meron kang 50,000, yun yung mga minimum. 50,000, 100,000, 200,000. Kaya yung mga tumatagal na umahawak ng credit card, hindi dahil mayamang-mayaman sila. Na-build na nila, mamaya malamang itatanong niyo, yung kanyang credit score, yung kanyang credit worthiness, kaya makakakita ka ng mga may credit card, 500,000, 1 million, 5 million, 10 million, pwede kang bumili ng credit ng condos via credit card. Kung na-build mo na through the years, yung trust, tiwala, na ikaw pwedeng pagkatiwalaan noong ganong halaga na hindi nyo pa pera ng ibang tao. Ayun. Medyo sisingit lang ako, Boss Armand. Nabigyan na natin yung dahilan
ano ba yung hinahanap ng isang financial institution, mostly bangko mostly Good. bangko, para masabi nila na, si Gia, game na to, i-approve na natin. Kasi di ba Yes. kahit na first time applicant ka, hindi pa rin naman nawawala yung instance na pwede ka rin naman ma-reject. Yes, Tama? yes. Pwede nyo ba ibigay sa amin yung criteria at siguro yung possible reasons kung bakit kahit first time nare-reject ang isang tao sa pagkuha ng credit card? Or first time nakakakuha kagad. Yes. Number one, unang-una, ikaw ba ay merong pinagkukuhanan ng pera? Ikaw ba ay may kinikita? Hindi ko sinabi yung ikaw may trabaho. Bakit ko sinabi yun? Pag minsan, dahil hindi pa nagtatrabaho isang individual, pero meron siyang bank account at meron siyang deposit doon. Meron siyang pagkukuhanan ng bayad kung sakaling umutang siya galing doon sa credit card. So una, yung meron ka bang kakayanan magbayad kung ikaw ay bibigyan ng pribilehiyo gamitin ang pera ng ibang tao through credit card. So kung wala kang mapapakitang pamamaraan, matanda ka na, pero wala kang kakayanan magbayad kung sakaling ikaw ay gagamit ng pera ng ibang tao, kahit may edad ka na, hindi ka bibigyan ng credit card. Kaya kabaliktad din, miski na ikaw baguhan, pero mapapakita mo na ikaw ay may kakayanan magbayad, miski na bata ka pa lang, miski na 18 years old ka pa lang, pwede ka nang bigyan ng credit card. Malinaw na malinaw sa kanyang ehemplo na yan ng meron akong kaklase sa kolehiyo, we were 17 then, taga Palawan sila, noon nagre-remit yung, at 1980s to, so alam mo na pong edad ko, 35, no? Minus 10. 35 the past 20 years. Past 20. Plus 20 Huminto pala. na doon pero dalawang dekada nung paulit-ulit. Correct, Gia. Paulit-ulit. Ang importante, huminto. Ibig sabihin, doon na lang, mabubuhay forever. So, nung kami ay teenager pa lang sa kolehiyo, imbis na pinapadala sa kanya, noon ang hirap magpera padala. Wala pa nitong mga up and all. So, ang hirap magpadala ng pera. Hihintay niya na merong taga Palawan, pupunta ng Maynila, dadalhin yung bugkos na pera. Kinuha siya ng magulang niya ng credit card. Mula 17 years old, ang daming naging benepisyo ng credit card sa kanya. So nabigyan siya, hindi dahil may trabaho na siya, nasa kolehiyo pa lang kami, doon dineposit, nag one-time, big-time deposit, yung magulang niya, binigyan siya ng katumbas na credit limit doon sa deposit na yon. That same credit card, tinawagan ko nga, nasa Amerika na siya ngayon eh. Nung siya ay pupunta ng Amerika, magmamigrate doon, di ba noon, lalo na noon, ang hirap makakuha ng visa sa credit card sa Amerika. Alam niyo kung paano siya nakakuha? Tinanong lang sa kanya, may credit card ka? Binigay niya yung credit card niya. He was like 21, 22 years old. Chinek yung, ewan ko kung chinek daw nung nasa computer back then, 1980s. Because meron siyang credit card, nabigyan siya ng visa. Then, up to now, siguro naka-12 beses na siyang pabalik-balik. Citizen na siya sa Amerika. Ano ang pinupunto ko? Yun yung pagpapatotoo na pag ikaw may credit card, yun ang iyong parang trust badge nga eh. Ako katiwa-tiwala. Bili nyo, financial institution, binigyan ako. Hindi naman nakalagay doon sa credit card yung credit limit mo eh. Yung balance mo eh. Na iiba lang sa mga kulay-kulay, di ba? Yung pagminsan gold, Yung iba, alam mo black. ba, sabi nga na, speaking nga, nagbatiin lang ako, yung iba nga, pag kumukuha ng card, mas gusto pa nila yung black kaysa sa gold eh. Kasi doon kagad nakikita yung black, nasa Parang 6 figures na kagad. Ay, narinig ko nga yung black card. Naka-black credit card ka. Silver, gold, okay lang ang platinum mo, pag nakitang black, wow, black. Wow. Pag gold ba, magkano usually? Depende dun sa bangko na nag-i-issue. Okay. Pero naging common sa karamihan ng financial institution, pag nakitang black credit card, wow, ano pa yun? Pag minsan unnamed, walang number, ganon. Parang yung all the security features lang na high-tech kapag in-swipe. So, imagine, merong 1, 2, 5, 10 million na readily pwede mong makuha pag kung meron ka nung ganong kalaking credit limit na credit card. Umaabot doon yung
kaklase ko na yon na nag-umpisa siya at 17 at binigyan siya ng credit facility, credit limit because sa kanyang deposit, wala pa siyang kinikita. The moment inalagaan niya lang yung pag-manage ng credit card, ngayon nasa 7 figures in Philippine terms yung credit limit niya. Wow. 7 figures, so million po yun. Hindi 1 million lang po yun. 7 figures Basta million. na credit limit in Philippine peso terms. So tuloy-tuloy na inaalagaan yung credit score or credit worthiness. Ayun. At itutuloy-tuloy natin yung conversation sa credit Hindi ko card na pala. sa Hindi ko pagbabalik napansin. natin. Oo. Very interesting. Oo. Ako nga, nagkakaroon ako ng ilang ideas and questions pero alam ko mas para sa iyo Fill pa up ako rin na to. kayong form. Ay, ang bilis electronic based. Magbabalik po ang Life Balance. Mabu. Hey! Iba din pala pag nagpalit tayo ng role. Bago natin simulan ng part 2 ng credit card journey natin sa Life Balance, panoorin at pakinggan ang aming life hack for today. Para sa ating life hack for today, alam nyo ba, may simpleng credit card life hack na makakatulong para hindi kayo mabugbog sa interest at penalty. Simple lang to gamitin ang billing cycle sa advantage mo. Kapag may bibilhin ka, gawin mo ito right after ng statement cut-off date ng credit card mo. Bakit? Kasi mas mababa ang interest-free period mo. Minsan umaabot pa ng 45 hanggang 50 days bago mo kailangan bayaran. Isa pa, huwag lang minimum payment due ang bayaran. Laging bayaran ang buong outstanding balance para walang patong na interes. At kung may extra kang pera, magbayad kahit bago pang due date para bumaba agad ang balance at mas gumanda syempre ang credit score mo. Tandaan, hindi masama ang credit card kung marunong kang magdiskarte. Kung gusto mong kontrolado ang utang at maganda ang credit standing mo, gamitin ang billing cycle at bayaran ng buo. Yun ang tunay na credit card life hack. At Yan. Huwag na tayong sumigaw, delicads. Mabilis lang kasi hawak ko yung life hack for today. Di ba? Billing cycle. Sino ang nagde-determine? Very quick lang para may idea lang. Sino ang nagde-determine, Boss Armand, ng billing cycle? Is it us na mag-a-apply? Pwede ba namin i-negotiate yun? Or automatic na ibibigay lang yun once na na-approve yung application? Good question. Pwede mong i-negotiate yan na ikaw ang magdikta ng billing cycle. Pero hindi automatic na pumapayag sila. Ito po, wag sana magalit yung mga bangko o yung mga nag-i-issue ng credit card. Mapapansin nyo, magtanong ka ng lahat ng mga kilala mo na may credit card. Tanong mo ang billing cycle at kung kailan sila due. Yung kailangan mong bayaran, yung deadline. Kadalasan, hindi 15 and 30. Yes. Hindi 15 and 30, yung kadalasang araw ng sahod. Ito po sa akin lang to, huwag magagalit ang mga bangko, miski na Benko ang apelido ko. Yan, patay. Ako tingin ko, hindi ko pa to na-confirm kasi natanong ko lang lahat ng mga may credit card na kakilala ko. Wala na nagfo-fall into 15 and 30. Ano ang teorya ko rito? Akin lang po ito. Tingin ko, sinasadya ng bangko na singilin ka sa araw ng wala kang sweldo. Okay. Para may balanse ka dun sa utang. At sasabihin nila, huwag kang mag-alala, Sir Daryl. Ito tayo, off the air, nagkwentuhan tayo ng sitwasyon natin. May minsang kumaskas ka last month ng credit card, 10,000. Pwede namang 5% lang nung 10,000 ang bayaran mo. Yung sinasabi nilang minimum amount na due. kailangan na bayaran. Yun. This is your MAD. Minimum amount due. Diyan ka mag-iingat, Ma'am Gia. Even as encourage you, go get your credit card, Ma'am Gia. Pero ingat na pag-ingatan mo, huwag mong papansinin si MAD. Minimum amount due. Pag yun ang binayaran mo, pataas ng pataas yung interest. Darating ang kalaunan, ang pinambili mo lang, pagkain, kung ano man, 10,000 pesos, because of interests, dumodoble yung kailangan mong bayaran. Dahil binayaran mo lang ay minimum amount due. Bakit minimum amount due lang binayaran ko? Kasi naman nag-due date,
Hindi araw ng sweldo. Teorya ko lang po to, ha? Huwag po kayong magagalit sa 4 na dekada akong nag-aaral tungkol sa credit card. Tapos doon ko pala nalaman, dahil sa aking pag-aaral at dito nasa larangan na to, pwedeng i-request daw yun yung billing cycle. billing Yung parang cycle, ano mo, tsaka yung amount due. Yung cut-off date. Cut-off date. Doon sa yung SOA. Saka yung due date. Yung due date talaga para pumalo on the 16th, dahil ang kadalasan kasweldo nga 15 and 30, 16th or 31st or the first working day after 30. Yun, sagot ko lang dun sa tanong na yun, Mike Clinton. Okay. Kaya gusto ko siya linawin. Mamaya, yung isang kasama din natin, malamang may tatanong. Tiga natin baka ma-accommodate. Para, Pero anong gagawin dun sa minimum amount due? Ganito yun, Kung Ma'am hindi Gia. siya papansinin. Hindi mo papansinin. Hindi yun yung babayaran. Hindi yun ang babayaran mo. Katulad nung off the air, na nagkukwentuhan na po kami. Actually, 7 oras na tayo dito no? Kaya Hindi ba halata sa tiga mo yung makeup niya, pangatong Hulas na retouch. hulas na. Ako, yung eye bags ko, parang kanina pa tong alas 4 ng madaling araw, ganun. Kuha ko kayo ng credit card. Gamitin nyo po ang credit card para tumaas ang credit score nyo. Pero pag ginamit nyo, kailangan nyo pong bayaran. I strongly suggest yung talagang mga fixed expenses nyo. Halimbawa, utilities. Meralco, kuryente, tubig, cellphone billing, data, or what have you, na talagang binabudgetan nyo naman every sweldo. Talaga na may allocation ka ron. Hindi ito yung, bibili ba ako ng kape o hindi? Di ba? Diyan sa katabi. Ito, talagang babayaran mo eh. Ito yung si Judith na kakilala mo na talagang darating at pinaglalaanan nyo ng pera. Gamitin nyo po credit card pang bayad. Pwede. Sa website, online, nung credit card, may bills payment dun. Yeah. Gamitin niyo po credit card. Pero once dumating si Judith, bayaran niyo po kung paano nyo rin Hindi ka naman pwede magbayad ng, kuryente ko, 4,000, 400 muna babayad ko. Tingi-tingi. Diba? Hulugan. Hindi mo naman pwedeng gawin yun, di ba? Gamitin niyo po yung credit card, pambayad, pero pag dumating na yung pera talaga para doon, miski na lagpas na yung bayaran ng kuryente, ibayad nyo po dun sa credit card. Even magbayad kayo before yung due date ng credit card. Pwede po yun. Pwede ka magbayad before the due date. Kadalasan mga due date niyan, 12th of the month, swelduhan 15 and 30. 28, 18th, may ganon. 27, 24. Diyos ko. Kung Yung, 25, yung hora de peligro po, yung alam niyo po yan, kung 15, di ba, pag 15 and 30, ikat 12 of the month, 30th of the month, ang bukang bibig mo nang hirap ng buhay, di ba? Maliit na sweldo. Exactly. Di ba? Tama. Pag 15, wait, again. 15 sweldo, August 15, Friday, mayaman ka. August One day 16, millionaire kami 17, di ba? Pa-vlog-vlog ka ng mga pinagbibili mo, di ba? Mga matcha. Mga 18th, 19th, Lana. hindi, nagba-buyer's remorse ka muna. Ano yung buyer's remorse? Dapat pala. Ba't ko ba nabili ito? Yan, tama. Ano nga ba mga investment? Mag-iisip ka pa din. Tanong nga natin kay Herman Bengo na naman, Sir, kamusta po yung Bitcoin? Okay po ba yung mga 18th, 19th? Kasi nangihinayang ka doon sa nagastos mo. 2021, hirap ng buhay. Baba na sweldo yata. Talaga ko. Ano ba talagang dapat na additional income ko? Lipat na ako ng trabaho kasi Yan. hindi ako ma-increasean. Yan. Yung increase ko, ang tagal-tagal, ilang buwan na, wala pa rin. Tapos merong babanat sa'yo. On the 22nd, 15th yung sweldo. 22nd, nasa 25th ka na, darating yung due date ng mga utilities. Ng mga utilities muna. Yes, oo. Hindi rin 15:30 ang mga utilities, di ba? Pagdating ng mga 27, 28, nandun yung credit card. Ano mo? Pagdating ng 30, di ba? Bumagyo pa. Bumagyo. Di ba? Baha. Pero masipag ka na empleyado, araw ng sweldo eh. Kilalabas ka. Lalo na sa field natin, na walang kinikilalang sakuna. Walang kinikilala sa kuna. Anyway, back to credit card. Ganun po nyo gamitin yung credit card. Get a credit card, build your credit score, dahil meron ka na ngayong trust badge
Meron kang pwedeng pakita. Marami pong pwedeng paggamitan yan. Bakit? Bakit maraming pwedeng paggamitan? Di ba ikaw mas maraming oportunidad pag merong nagtitiwala sa'yo? Ito, nagtitiwala sa'yo sa pera. Later on, marami po gusto magkasasakyan, magkabahay, kapital sa negosyo. Wala sila, tapos na yung pagkuha nila ng pera sa 3 F. Family, friends, fools. Na maloloko nila for hinga ng pera. Mangungutang ka, pambahay, pangsasakyan, pangkapital sa negosyo. Unang titingnan lang, makita kung may credit card ka. Tingnan ng credit score mo. 8 taon ka na. At si Gia, di ba, mga 21? 24 po. 24. Wow, bata ng 20. Gusto ko yun 24. Lumagpas ka na sa aliw 23. Pagdating mo ng mga 30 years old, para kang yung anak ko nung pinagsasabihan ko, pagdating ng 30 years old, mag-a-apply ka ng housing loan na matindi-tindi, 30-40 million housing loan. Kasama ng iyong kinikita, titingnan lang ang credit score mo. 7 years ka na, may credit card. Uy, walang record na minsang naka-past due. Past due meaning lumipas yung due date. Kaya nagmi-minimum amount due. Ayaw na magka-record na hindi nagbayad. Minimum amount na lang. Yun yung walang disiplina sa paggamit ng credit card. Kasi kung regular mong binabayaran ng buo, hindi minimum amount ang binabayaran mo, ang taas ng credit score mo. Ikaw mismo ang aalokan nila. Tatawag sa'yo, ma'am, baka gusto mo mag-housing loan? Ma'am, gusto mo mag-car loan? Personal loan, ma'am. Pwede ka na sa 6 figures, 7 figures. Magugulat ka. sir, kunyari gusto mo na housing loan, kailangan may credit card ka na? Hindi naman po. Pero mas mabilis ang chances. Okay. Mas mabilis compared to wala ka pang credit card, mag-housing loan ka, car loan ka, ni wala kang checking account. Naku, Kasi parang ako, ang na-pick up ko, gaya na sabi ni Boss Arman, yung credit card ang badge mo ng tiwala. So pag nakita nila na meron ka, pagka kumuha ka ng loan ulit na bago sa bangko, ay may card pala to So maliit Go! yung chance kung wala kang CC. Opo, ma'am. Pero kung may credit card ka, tas nakita siguro sa record na Walang palya. religiously you're paying. Yes. Why not? Yun ang sasabihin malamang ng Tandaan niyo po ang bangko, Meron silang ngayon, sa huling tingin ko ng record, 28 trillion of savings deposit. 28 trillion. Ang mga bangko, lahat ng bangko, meron silang binibigay na interest napakaliit, di ba? 0.125 sa atin pag nag-deposit tayo. Yes. Di ba naging issue pa natin yan ng kwentuhan dito? Usapan natin yung sa 20%. Pero isipin mo, yung palagay mo na 0.1 ng 28 trillion. That is what? 280 million a year. Kailangan yung dineposit sa kanila, pakitain nila. Kasi may bibigay silang maliit na interest dun sa nag-deposit. Paano nila papakitain yon? Naghahanap sila ng karapat dapat pautangin. Credit card, salary loan, car loan, housing loan. Ganun ang negosyo ng bangko. Umuutang sa publiko by way of deposit, naghahanap ng karapat dapat pautangin. Sila parang sila doon, all in one, judge, jury, and executioner pagdating sa pera. Speaking of, baka ma-judge, jury, executioner tayo dahil zero na yung nakalagay. Tuloy natin ang kwentuhan natin sa ating break. Magbabalik po ang Life Balance. Mabu! Hey! Dapat yan talaga. Woo! Ay, hindi nakatingin Tuloy na natin ang conversation sa usaping credit card kasama si Boss Armand Benco. So, Eto na nga, yung Go! maganda raw na tanong, sabi ni Sir Armand, kung ano ba yung mga dapat isaalang-alang, kung ano nga ba yung, bago pumili po, kung anong uri ng credit card ang dapat kunin. Ano daw yun, Sir? Okay. Unang-una, yung kanilang interest na pinapataw sa bawat gamit mo nung credit card. Ang karamihan, 3.5% a month ang interest na nilalagay. So, sana masundan nyo po. Kung hindi mo binayaran at minimum amount due, bino mo 3.5. Sa 10,000, minimum amount due, binayaran mo lang 500. Biro mo sa 9,500, 3.5% ang ipapataw nila every month. Kaya dodoble yung interest pagdating ng panahon. In 2 or 3 years kapag minimum amount due lang ang binabayaran mo. Palaki ng palaki yung due amount doon sa credit card dahil minimum amount due ang binabayaran. So unang yung tingnan yung mga
interest na pinapataw. Ang pinakamababa na nakita ko, ginawa ko naman yung assignment pagkatapos binigay ni Ma'am Kim yung pinakamababa na nag-aalok ngayon, 0.75% a month. Pero hindi pa, boss, Arman, inaalok lang yun doon sa mga gold, the platinum, black, hindi Yun naman. nga lang. Oo. Doon lang siya inaalok. Ang pinakamababa sa first time credit card is 1.75. Pag mataas na yung credit score mo, maganda ang paggamit mo ng credit card kasi highly monitored. Sa bawat gamit mo nakikita nila. Ang next time na aalok nila sa'yo, mataas na credit limit tapos mababa pa na interest. Ang pinakamababa na nakita ko sa merkado, 0.75% a month. Wait, ayun yung tatanong ko, sir. Kung kapag ba tumataas na yung credit limit mo, yung interest din may nagbabago? Pag minsan binababa nila. Okay. Bakit nila binababa? Ito, again, wag magagalit yung mga bangko. Kasi gusto nilang hikayatin, gamitin mo. Umutang ka. Okay. Isa lang naman ang kalaban ng credit card eh. Isa lang ang kalaban, tayong may mga credit card. Impulsive buying. Ayun. Yun lang. Yun lang ang kalaban doon. Kung naging plan spender ka, binabayad mo sa utilities, talaga namang plano mo na bumili ng damit, planado mo. Gamitin mo yung credit card at meron kang pangbayad kung cash doon sa damit. Kung ano man, luho, miski na bakasyon. Kung talaga meron kang pagbayad doon, pinaglaanan na pera, gamitin mo credit card. Hindi mali yun. Ang mali lang, impulsive buying. Diba? Biglang lumabas yung 88, 99, 10, 10. Dapat yun hindi na impulsive eh. Alam mo naman sa susunod, 99 na naman eh. Susunod, 10, 10 naman eh. Ito pinakamalaki daw, 11, 11. Pero alam mo naman darating yun eh. Pagplanuhan mo, huwag impulsive. Okay. Gamitin mo credit card mo. You're in good stead, tumataas ang credit score mo. Next na tingnan, may iba't ibang klaseng credit card kung paano ang lifestyle mo. Kung ikaw mabiyahe, merong mga credit card na maraming additional benefits, Rewards. cash rebates, rewards. Mga points, Points. Dahil itong credit card na to, pag binook nyo sa mga airline, merong rebate, may points. So tingnan mo kung ano ang... kaya yung iba, big time ka dahil yung credit card Kasi yung isa, itong ginagamit ko kapag online purchase. Ito ginagamit ko kapag tungkol sa biyahe, pitis pag-book ng hotel. Ito pang big ticket item sa mga appliance. Tingnan mo, lalo na yung mga local issuing credit card. Yung iba tatanungin, yung international po, lahat naman na ngayon miski na issued ng mga bangkong local, ino-honor naman overseas So, Tsaka may singit ko lang, yung mga credit card niya ngayon, ang dami na rin partnership. Gaya na sabi niya, airline. Yung ilan nakikita ko, partner na sila with the airline talaga na kung doon mo siya talaga saktong gagamitin, malaki yung points na makukuha mo, tas mas mataas ang chance na you can go more. tingnan niyo yung mga mga local bank-issued credit cards sa mga magaganda, mamahalin, sikat na restaurants. Pag yun ang pinambayad mo, 50%. May mga promo. Yes. Pag hindi yun ang ginamit mo ng credit card, aasa ka lang kung may matanda na. Katulad nito, 35 lang ako. Hindi pa senior. Paano walang discount na makukuha? Pero dahil dun sa credit card na yun, basta itong bistro group of 50%. Not bad. Sakto, magma-Mother's Day. Biro mo, nagplano ka, gagastos ka ng mga 5,000, 6,000 dahil sa granding kainan sa labas. Biglang 3,000. May points ka na doon sa credit card mo. Tataas pa yung credit score mo, nakatipid ka pa. So, hindi talaga kasalanan o mali yung credit card. Tamang paggamit lang. Ito ay tool para sa tamang pamamamahala ng inyong pananalapi. Kung babiyahe ka, nothing beats a jet to holiday. Ay, iba pala yun. Sorry. Iba pala yun. Na-meme pala yun. Ayan, okay. Nabanggit ko ito dahil pag-usapan natin kung anong klaseng card ang dapat kunin. At yung mga financial institutions, boss, may tinatawag na supplementary card. Yes. Una, dapat bang kumuha? Okay. Pangalawa, pag kumuha, sino ang dapat kuhanan? Yes. Yung supplementary credit card, para sa kaalaman ng lahat, ako, magulang, meron akong anak, pwede siya magkaroon ng credit card, pero ang balanse o credit limit nun, yung credit limit ko rin.
So binigyan lang siya ng extension na credit card. Kaya kung sakaling nasa malayo siya, hindi niya na kailangan tumawag sa akin na humingi ng pera, humanap ng paraan para mapadala ko yung pera. Meron siyang credit card, extension ng credit card ko. Yung supplementary nakapangalan din dun sa binigyan. Meron lang danger dyan. Anong danger? Pag yung binigyan mo ng supplementary credit card na isa lang ang limit, ikaw lang din ang binibill. Ikaw lang din ang binibill eh. Kapag irresponsable ang paggamit niya. So, nangyari, sabihin ko na, nangyari sa akin yan. Nung ako nabigyan ng supplementary credit card nung bata-bata, talagang napalo ako dahil sa maling paggamit. So, yun lang ang danger doon. Kapag hindi kasing disiplinado mo yung pinagbigyan mo ng credit card. Kadalasan yan sa mag-asawa. Yung breadwinner, siya ang may credit record. Tapos sa esposo niya, babae o lalaki, binigay yung supplementary. Tapos kaya lalong dapat na nag-uusap sila sa pera dahil maapektuhan, biro mo, yung breadwinner kapag mali ang paggamit ng supplementary credit card. Yun, delikado doon. Nagulat ako doon, pwede pala yun. Wala nga akong ano talaga, di ba, alam tungkol dyan. Nagulat ako na may mga tao palang kumukuha pa ng credit card sa kada aspeto ng buhay nila. May travel. Yes, Akala ko kasi nung sobrang bata ko pa talaga. Kala mo, tanda na yan. Kala mo nasa 60 na edad mo. Hindi, mga high school ba? Mga high school. Akala ko noon, one debit and credit lang per person. Yun din yung akala ko. Yes. And, Na pagkakasyahin mo dun lahat. at ako nga ang akala ko nung una ang supplementary pwedeng magkaroon ng or may separate na credit limit or balance pero hindi. Shared yon with the main owner. Correct. Parang, paano na yung minamanage yun kung marami ka palang CC? Hindi po. Good question. Marami kang credit card. Tapos iba't ibang credit card on your spending behavior. Itong credit card na to pang biyahe. Itong credit card na to pang mall. Ito pang big ticket item na talaga mga nasa 50 mil pataas, cellphone or what have you. Credit card. Yung pagbili mo kasi, ginagamit mo lang yung credit card di ba? So anong sabi natin? Kung ano man yung binibili mo, dapat planned spending. So, kung paano mo minamanage yun, yung isang common na credit card mo, pang bills payment. Pag pag ginagamit mo yung credit card mo na yun, at dumating na yung mga bills sa utilities, at dumating na yung pangbayad mo ng cash sa yung cash mo para pambayad doon sa utilities. Pero dahil ginamit mo yung credit card, ibayad mo ng buo doon sa credit card. Wag minimum amount due. Dinadaya mo yun. Nag-minimum amount due ka ba doon sa Meralco? Hindi naman di ba? So ibayad mo ng buo. Kasama sa plano mo, next month, mamimili ka ng bagong wardrobe mo na dahil new season na. Kasama sa plano. Yes. Kasama sa plano. So, gamitin mo na itong pangalawang credit card, dumating na naman yung cash na pangbayad mo dapat doon sa pangbili mo ng wardrobe. Hindi to maging luho siya o pangangailangan ibayad mo ng buo doon sa credit card na yon. So that is how to manage your different credit cards because yung credit cards is just a mode of payment. Mode of payment lang siya. Kung paano ka nag-budget at nagbayad, imbis na cash, nagde-deposit ka na lang doon sa binabayaran mo na mga credit card na binayaran mo, na ginastos mo 30, 45 days ago. Kasi nga yung sa next episode po na pag-uusapan namin, merong billing cycle yan. Meron pang isang strategy kung kailan ka gagamit ng credit card para nakatipid ka na, nakautang ka pa ng panahon up to as much as 30 to 45 days. Imagine, nakuha mo na yung isang bagay, nagamit mo na, sana maganda ang benepisyo sa'yo, pero babayaran mo pa sa hinaharap. Parang kang nag-buy now, pay later. Parang nag-buy now, pay later. Yung buy now, pay later, totoo at maganda po yun kung planado. Ayun. Hindi yung, uy, Buy na buy. Ano daw, pwedeng travel now, pay later. Tapos wala sa plano mo. Basta gamitin mo na ngayon. Tsaka 3 hours to go. Di ba ganun yung ano? May At Ang deadline. ginagawa kasi nila, Gusto binibig nila- the clock nila yun. kasi gusto nung nagbebenta at nung credit card, gusto nila maging impulsive buyer ka. Maging impulsive buyer ka. Ang
nagkakaproblema lang sa credit card yung hindi marunong humawak ng kanyang pananalapi. Hindi po problema yung credit card. Ang problema doon yung gusto nila na maging impulsive buyer ka. Ayun. Nabitin man tayo, pero itutuloy natin ang usaping credit card some other time. Sa ating mga future dates. Dapat with Boss magka-part 2 yung credit card. Arman. Kim? Pero Ma'am Gia, sa inyo po, kuha na po kayo ng credit card. Kuha na. Opo, kuha po Total, kayo. sinabi niya na rin lang na meron ka application form dyan. Naka-join na nga kami sa mga group sa May Facebook. mga group din na nakakatulong. Iba't ibang oo. Kuha po kayo. Pag kayo, para ma-reject kayo o hindi, pag na-reject kayo, tanong nyo bakit kayo na-reject. Para malaman nyo kung paano kayo maging karapat-dapat pautangin at makakuha ng trust badge na sinasabi natin. Ayun. Ituloy natin, Boss Arman, muli. Maraming Thank you so salamat much, sa sir. oras at sa masaya at Very nakaka-engage. informative. Oo. Sa'yo, engaged na engaged. Oo. At super engaged na Nag-a-adulting conversation. na Ayan, ipagpapatuloy natin to some other time kasi nakabang na yung next program. Kaya kailangan na rin natin mag-extra. Kaya nga natapos na naman. Yung isang oras po natin ng pagsasama-sama upang More than tulungan na ng raw. bawat isa na magkaroon po ng balance o balanse sa ating mga buhay. Huwag pong kakalimutan na saluhan kami tuwing Lunes hanggang Biyernes, 6 to 7 p.m. Yan po ay sa DWIZ 882 News Radio, DWIZ News FM Regional Stations, DWIZ News TV at alas 9 naman po ng gabi sa Aliw Channel 23, Monday to Friday. Pero pag may NBL, nagbibigay daan tayo sa NBL. At syempre, sa ating mga social media platforms via live streaming. Maraming salamat po sa aming mga nakaagapay sa broadcast po na ito. Andiyan ang TOC, Audio Tech, TV Production, Social Media at ang ating cameraman. Magkita-kita po tayo bukas. Ako po, si Gia Rafaela. Sinip ko lang, sa mga nagba-birthday sa araw ng taping na to, happy birthday. At Habado. sana mabusog nyo kami. Sa araw na tinape nito, hulaan nyo kung kailan. After nito, palabas na kami. Kakain na kami. May isa pa akong episode eh. At ako naman pa si Daryl Justin at ito ang DWIZ Life Balance. Sa mga ng next program natin sa DWIZ.